pass pala natin ay mismo nung araw lang pala na yun. Tatlong kwarto, merong pin light sa loop bed. So isang ilaw na lang po yan, pero maglalagay tayo. Good morning, araw ng Lunes. Yan, bag 11:27 dito po. Yan. Yan po. Yan, meeting muna. Doon ako tumagal. Malam yun. Makakompleto na yata kami. Try, Ana, start na tayo. Okay tayo. Kaya good morning muna, kuya. Good morning! Morning, good morning. Morning. Oh, palakpakan mo na. Tara. Tayo. Alis na po sila. Bye-bye! Yan, 7 tao po yung duty ngayon doon sa Anyana. Good morning nga po pala sa mga kliyente namin. Ayan, good morning. Nasa phase 3 tayo. Dito sa Block 9, itinutuloy lang po yung ating excavation dito. Mga lupa rito. Ayan, bali ipapahakot pa po natin to. Ayan, ipapahakot natin to lahat. So nakakailang butas na po kami rito. Mapapansin nyo lang, hindi masyadong sagad yung column natin dito kasi i-adjust ng 30 cm to. Yan, yung pader na yan. So titibagin namin yan. Tapos yung pinaka poste, i-adjust natin ng 30 cm. Malagkit. Yan, malagkit ang ating mga lupa. Tapos dito naman po sa may block 8. Yan sa kabila ipagpapatuloy rito yung tiling. Bali si Louie, meron pa siyang hindi natapos na tiles dito. Kaya kakabit na ni Kuya Richard. Ito po yung tiles. Yan yung tiles na gagamitin natin dyan. Yan na lang naman sa landing. Pag natapos natin to, babalik rito sila Kuya Dindo. Yan sila Kuya Dindo, si Kuya Rigor. I-retouch po ulit nila to. May kabit na nga pala yung cornisa rito. Ayan. Tapos kitang-kita rito yung imperfection ng pader. Makapal dito. Pagdating doon, ayan, manipis. Bali, palalagyan na lang po natin ng masilya yan sa loob. Pasusuksukan na lang natin. Ayan. Okay na to. Linis na lang. Nung nakaraan brown out hindi natin nakita yung itsura nito. Yan yung TV console. Medyo maliit lang yung TV console natin. Maganda sana niya na isagad pa hanggang dito. Yun nga lang, si client, ang plano nila nandito yung kanilang dining space. Pag sinagad natin yan, medyo sisikip na. Ito na muna yung update natin dito. Bale, ito mga karaos, biyahe muna tayo papuntang Anyana. Mamaya na tayo magbibigay ng update pa dun sa ibang ongoing project natin sa Lumina. Meron lang tayong konting problema ngayong araw na to dito sa Anyana kasi yung gate pass na pinasa natin nung Sabado nawawala po daw. Bali may dalawang guard station dito sa Anyana, dun sa may bypass road at saka rito sa Central 1. Hinahanap po yung natin, hinahanap po yung ating gate pass. Kaya nangyari na backload po yung delivery natin. Nakakahiya po dun sa may-ari ng hardware. Pero titingnan natin, alamin natin kung bakit nawawala. Pero kung hindi naman natin makita, pwede naman pong kukuha na lang po ulit tayo. Buti na lang, lahat ng gate pass dito pinipicturean ko.
Kaso nga lang, kahit ipakita daw nung nag-deliver yung picture ng gate pass natin, ayaw pa rin papasokin. Yan, shortcut na lang tayo para maiwasan natin yung dumaan dun sa may maraming sasakyan. Yan, nagtitipid na rin ako ng baterya. Nakalimutan ko kasi i-charge tong ating e-bike. Okay, let's go muna. Dito tayo sa Anyana. Tara. Galing na ako rito sa loob. Nakausap ko na rin yung guard. Yung gate pass pala natin ay mismo nung araw lang pala na yun, nung October 26. Yan, kukuha tayo ng panibago. Madali lang naman kumuha rito para makapasok yung mga ipinasok kanina. Yun nga lang, bumalik na po dun sa hardware. Kaya pala. So ibig sabihin nung October 26 dapat ipinasok ko na yung ipinasok ko yung materyales. Yun nga lang kasi masikip dun. So ngayon pa lang po papaluwagin. Yan, asikasuhin ko muna. Tara. Ayan, okay na po tayo rito sa office. Yan, ganun lang kadali magpa-fill up lang naman ng gate pass dito. Kaya kahit nagkaroon ng konting aberya, yan, magagawang kagad natin ang paraan. Yan, tawag kagad tayo dun sa hardware. Tara. Dito na tayo sa Anyana. Yan, good morning kila Ma'am Sir. Ayun, nakompleto na yung asintada rito. Ayan. Kasi pinagpapatuloy na yung sa poste, yung buhos. Ayan. Halos masasaid na yung first batch ng ating materyales. Kaya ito kailangan natin magpondo. Pero kailangan dito kasi nakaplano para hindi tayo nakalagpas dito sa sidewalk. Yan na lang yung buhangin natin, pati graba. Tapos yung simento natin nasa 6 na bag na lang. Tapos dito nagde-layout na po sila. Kaya nagdagdag na tayo ng tao rito kasi sa excavation. Sa column. Nandito yung pinaka septic tank ng bahay. Yung leaching at saka digestive chamber. Nandito bali 3 layer yan. Medyo malaki-laki din. Yan, iwas naman yung sa plano. Nakaiwas naman dito sa butas. Yan, ganyan kalaki yung kayo niya ni Martin dito. Ganun din sa kabila. Sa poste, yan makikita nyo, may gap. Hindi tayo nakadikit dito sa unang building na ginawa. Taas-taas na ito, tension natin. Nagkaroon na ng konting problema dun sa delivery pero medyo maaga pa kasi din sila. Sakto lang yon kasi nilinis pa itong gilid. Yan, nilinis muna itong gilid. May mga gamit dito. Yung bakal, tsaka buhangi, dyan pa rin natin ilalagay yan. Sa mga susunod na araw po, itong taas ipapa-layout na po natin. I-layout na rin natin itong taas. Yan, may mga additional na pin light kasi ito. Tapos di-deliver na natin yung mga pintuan dito. Yung tiles din. Hindi pa nga pala masyadong natatanggal lahat ng binil. Nandito pa. Itong part na to, matitibag pa to. Yan, gusto kasi ni client dito sliding.
So may daanan po yan papunta rito sa gilid. Tapos dito naman, matitibag din po yung window na yan hanggang baba. Magiging pintuan yan kasi yung in-extend namin dito, yan yung isa walking closet. Yan dyan yung in-extend namin na yan. Para sa walking closet yan. Ito na yung extension natin dito. Bali, tinawagan na nga po pala natin yung hardware. Yung mga ilang minuto lang, nandito na uli sila. Yan para sa karagdagang mga bakal po. Kasi magagawa tayo ng tie beam dito sa baba. Isiset na rin natin yan dun sa taas. Dadami na naman yung palambak natin. Bali dito nag-iwan na tayo ng sketch para sa sa mga pailaw. So yung sa hallway, yung pinaka pendant dito, buhay pa rin yan pero bandang igigitna namin. Tapos sa pag-akyat dito sa pinaka hallway dito sa tatlong kwarto, merong pin light dito, tapos tig-isa dun sa magkabilang pintuan. Yan kailangan po yan. Yan, mas maganda meron pa ring liwanag dito. Then dito kasi naka-design sa loop bed. So isang ilaw na lang po yan pero maglalagay tayo ng pailaw dun sa ilalim ng loop bed. Bedroom 1 may cove light, 8 pin light, isang center light. Tapos dito rin sa master's bedroom may cove light, isang center light, 8 pin light. Yung pader nga po pala na yan, ma-adjust yan. Kapag nagawa namin yung extension slab dito sa corner area, yan, matitipag yan, tapos ma-adjust pa po natin. So masyadong malaki po tong walk-in closet kumpara dun lang po yun. So ito i-adjust pa natin para lumaki-laki tong master's bedroom. As is yung natin, yung mga TNB. Pwede natin dagdagan pa ng isang ilaw yan, tapos magkakaroon ng exhaust. Yung delivery, baka malate na lang ng konti pero hindi pa naman natin kailangan ng materials. Pero ongoing na po. Yan, papunta na. Within the day yan, makipapasok natin yung mga nilista natin sa gate pass. Nakabalik ulit tayo rito sa bahay. Bali, pabalik na ulit tayo ng Anyana. Yung pananghalian nila. Ihatid muna natin. Tara. Dito na ulit tayo. Yun, dumating na yung natin. Yung buhangin na yun. Ang dagdagan na. Tsaka yung mga bakal doon sa dulo. Yung buhangin. Marvin, buhangin pa lang, no? Buhangin pa lang dumating? Buhangin. May mga bakal na rin. May mga bakal. Wala pa nag-aasikaso ng ano nila.
ng kanin. Ito yung mga additional na bakal. Wala pa yung 16mm na Kuya Boy na. Meron na? Ah, wala pa. 10mm lang to. Okay. Itong may CHB rito. Yan yung ano yung septic tank nila. Nakabalik na tayo rito sa Lumina. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Shane at saka kay Ma'am Rose. Also kay Sir Anthony na anak po nila. Ayan, from Pampanga. Ayan, Guagua, Pampanga. Ayan, God bless po sa inyo. Ang gamit tong e-bike, pupunta tayo ng Phase 5. Yan, meron din pong konting naging problema pa na hindi pa naman po naayos. So, i-share natin po sa video para mapanood din ni client yung ginagawa nila Kuya Dindo doon sa isang Angeli project natin sa Phase 5. Then, bisitahin na rin natin yung ginagawa nila bilog dun sa may dulo, sa may Block 20. Yan, payapa ng weather natin ngayon. Yung ganitong weather, parang ano na to eh, parang December na. Pero October pa lang, malapit na nga pala, ilang buwan na lang, magde-December na. Ito munang project sa Phase 5 yung una natin pinuntahan dito sa may dulo. Yan na Block 20. Bale, ito nga po palang katabing bahay. Kami rin po yung gumawa nito noon. Ito, extension. Bale, yung back extension niya gawa rin po sa slab. Yan, marami-rami na naman panambak po yung nahukay natin dito. Bale, nagbalik na nga po pala ng lupa doon sa likod. Tapos inaayos na lang po yung arrangement ng ating beam. Ayan, pati yung sa pinaka dowels, yung abang po ng ating asintada. Ayan, para mabuhusan na po yung puting nito. Pakita na namin ng mga linya to kagaya sa septic tank. Ito yung sa septic. Ayan, yung isang tubong orange at yung sa floor drain. Yung sa floor drain na yan, nakitaan na rin namin ng tubo rito. Diyan na tayo tatak ng connection para dun sa floor drain ng ating slab. Ito yung sa termite solution natin. Yan, magbubuhos po sila rito. Yan, kulang pa tayo sa linya rito. Ayan, nakapagbalik na ng lupa. Bali, may linya tayo papunta po dito. Yan, floor drain. So, panibagong linya na po. Yung dating abang po rito, pinatay na po natin yung connectivity nun. Tapos kukuha rin po tayo ng linya papunta po rito para sa water line. Dito na po natin yung padadaanin. Meron sa taas, meron din po rito sa kusina. Yan ay materialis natin. Marami pa naman yung yung semento. Baka bukas na tayo magpa-deliver. Yan nakakabit sa poste na yan sa loob. Diyan gagapang yung tubig galing sa slab pag umuulan. Yan, kakaroon tayo ng floor drain dyan, pababa. Dito tayo sa ginagawa nila Kuya Dindo. Ayan na. Masilya, tapos ano po yan, primer.
mga cabinet sa taas. Siya nga pala mga karoks, kaya nandito rin tayo dahil i-explain natin yung tagas na nanggaling dito. So, nung umulan na malakas, hindi na nga lumalabas dito yung tubig kasi na-block na ng mga tiles. Pero katagalan din po, tatagos pa rin po yung tubig dyan kung talagang may nanggagaling na problema po sa mga likod ng pader na to. Anong nangyari, nung bagyong Christine, dito po siya tumagos. Tumagos siya dyan, tapos tumagos din dito. Yan, nagtubig po yan. Nakita nyo may tubig yan. Yung banda na yan. Yan, lumusot na po siya dyan sa gilid. Tsaka dito. Yan, naghanap ng dadaanan ng tubig. Yung problema natin dito. Ayan. Hindi pa natin nasusolusyonan, pero nakausap po natin yung likod bahay nito nung mismong araw din po nung bagyo. Yan, pumapayag naman siya makipag-coordinate sa amin. Kaya tayo sa taas. Yan. Ang puti-puti na. Puti-puti na. May lacquer primer pala to. Ang bango. Ang bango-bango. Ang puti na ng copy nito. Itong isang part na to? Yung dalawa. Itong dalawa. Ayan. For retouching na lang. Bukas na ako mag-aaral mo sa bukong. Bukas na? Kasi maghahamba siya, tatapusin ko. Sige ha. Maghahamba na siya, yan. Kaya matapos ko. Kumbaga yung sinasabi mo rito sa mga gilid. Sige, sa labas. Gilid ng mga pader. Ayan. Yung dito nga po pala yun, nakausap na natin. Yan si sir. So sabi ko na lang kung may free time siya, ayan, punta lang siya rito para may schedule natin. So pinuntahan na namin yan nila Master Jojo, nakita namin yung problema. May mga ayusin tayo sa ilalim po ng drainage na ginawa po nung gumawa ng bahay nila. Kasi yung bahay po na yan, wala po yung pader, wala yung sarili. Yan na, meron lang po silang tinukod dyan. Yan yung extension na yan, yung tinuturo ng daliri ko. Meron lang silang tinukod dyan. Tapos yung downspout nung, yan, pasingawan yan eh. Yan, meron lang po silang tinutok dyan. Sa tuwing umuulan, umaapaw yata yun. Then tumatawid din dito yung tubig. Isa yan sa problema nga ayusin natin. Yan, kapag talagang gumawa ka sa isang unit na ganito na marami na talagang problema sa umpisa, yan, napakahirap talagang ayusin pa isa-isa. Gaya nito. Yan, napaliwanag ko rin to. Yan o, kita niyo yung pader na yan. Nag-absorb ng tubig yan. Ngayon, kahit naglagay kami ng flashing dyan, sa loob siya papasok, sa loob mismo nung ginawang plastering dito. Doon siya tutulay, kaya nakakalusot pa rin po. So meron niya kaming isang naisip dyan, gagrinderin yung pader para ma-block na po natin yung dinadaluyan ng tubig para dyan na lang po siya sa labas. Or di kaya, i-emulsion natin lahat yan. Trabaho nga na ng bahagya. So magkakadikit kasi yung bahay. Kung hindi lang magkakadikit, yung problema sana ng isang unit nandun lang. Yan, damay-damay talaga. Kaganito, magkakadikit. Kitang-kita rin dito. Ayun, bitak-bitak. Parang 30 by 60 yung sukat. Kada ano. May problema. May problema yung mga wall. No? Parang 30 by 60 pag sinukat mo. Napasukan niya ng tubig. Paalam na lang. Nagpaalam ka? Sige. Mabait naman yan si Kuya. Tagang ko na lang yung Oo. Yan, baka bukas po ayusin na ni Kuya Dindo yung problema rito. Yan, matagal na rin po nating tinukoy yan dito sa video natin. Yung nag-i-start pa lang tayo, lalo na yung pinipinturahan pa lang yung bubong nito. Yan, nakita natin yung bandang likuran nito.
Tsaka nung tinurn over to, meron tong mahabang isang span simula dyan hanggang dito sa dito. Talagang pinapasukan ng tubig yun. So syempre, ang aayusin natin doon yung labas. Pag naayos natin yung labas, papoprotektahan na itong mga nilagay natin dito. Yun ang pinakamahirap yun doon sa may CR. Yan. Ilang linggo na naming tinututukan yun pero nagkakaroon pa rin. So meron na naman tayong panibagong aayusin dito. Actually hindi naman siya panibago hindi pa nga talaga siya naayos. So akala natin matatanggalan din sa tiles pero naghanap ng ibang lulusutan ng tubig. So dito naman naapektuhan dito sa living area. So hindi ito ni Kuya Dindo dyan, nagpaalam na po siya. So ang aayusin dyan is yung pader. Yung pader. Ayun yung pader na yan. So makikita naman dito sa camera hindi siya kita, pero pagka nilapitan mo isang mahabang crack yan. Kahit nga dito may crack dito, papakita ko sa inyo malapitan. So turn over sa kanila puro ganito na. Grabe serious yung crack nito. Tingnan nyo. Grabe hanggang doon sa bintana. So yan, kailangan yan na malagyan ng plastering yan. O kaya malagyan natin ng masilya gamit yung concrete epoxy. O kaya ng epoxy. Kasi pag nagkataon, umulan uli na malakas, nababad yung tubig, magpuputukan yung pinturang ginagawa namin sa loob. Sigurado yan. Saglit muna tayo rito sa paggawa ng e-bike. Naputol yung aking stopper ng center stand. Pinapa-welding lang natin. Nung dinaan ko nga pala to sa may shortcut way papunta doon sa Nahara. Grabe ang putik dun, no? Yan, no? Putik. Baka hugasan na rin natin ng pressure washer. Pagka ganito kailangan patayin lang yung connectivity ng baterya para hindi masira. Pero yung mga ganitong e-bike naman yan, may ano na siya, may fuse or may breaker. Eh bababa lang natin yung breaker para walang papasok na kuryente. Tapos na rin ni Kuya Richard to. Yan, mas maganda kapag naka-tiles na. Mas malinis na po siya tingnan, di ba? Yan, pwede na po natin to ipa-retouch ulit. Tapos bibilin ko na lang yung ano rito, yung track light. Tsaka dito banda. Kailangan natin ng track light para matapos yung mga installation ng ilaw. Kakabit na nga lang po pala yung mga ano rito, mga curtain. Tapos yung sa ano nga pala, naka-schedule bukas yung Korean blinds. Yan dito, tsaka rito sa may taas. Yan, naka-schedule. Yan. Okay, tara. Balik tayo sa Anyana ngayon. Yan, magpa-final vlog na po tayo. Magpa-final update na po tayo ngayon dito. Sa extension po rito sa may likod, halos na-reach na po natin yung pinaka minimum height. Yan, nasa ano po yan, 3.2.
Simula doon sa ground level 3.2. Tapos pagdating naman po doon sa may dulo, yan open lang po talaga yan. Bawal po yan, bawal po nating taasan yan or bawal nating coveran. Bali ano lang po siya, 2 metro. Yung natitirang space dito para sa plastering na lang po yan. Yan plastering. Yung gagawin namin palitada dyan, may waterproofing yan hanggang sa matapos. Yan, nakumpleto naman ng hardware ngayon yung delivery natin. Tapos ito bago po tayo umalis, pawawalisan po natin to para hindi tayo magkaroon ng violation. Then yung ibang mga sako na galing sa semento, yan, nilagyan na lang natin ng lupa para hindi mag-landslide yung ating panambak. Yan. Yan. Sa semento. Semento ang kulang. Kulang pa to, no, Kuya Boy, no? Kulang. Kulang pa. Iilan lang yung semento na i-deliver. Yeah. Mukhang ihahabol naman daw yata ngayon. Ang inaanilyo na ni Kuya Boy dito, yung poste na rin po natin sa harapan to. Magiging concrete fence natin. Yan, taba kasi. Okay rito. Bali kaninang umaga lang po sinimulan yan. Yan na kompleto. Tapos sa bakod, ito yung 2 metro. Bali open space na lang po ito. Yan, wala na po iba tayong gagawin dito. Yan, dire-diretso na po yan hanggang dun. Tapos dyan magkakaroon tayo ng slab, 4 na poste. Ito nga po palang 2 poste na to, additional na lang. Yan, masyado po kasing mahaba. Tapos nakalagay sa plano walang poste, kaya nilagyan namin. Yan, mga spacer, additional na spacer. Since magiging laundry space po ito, i-drop po namin to ng bahagya. Yung nakadrop siya, pero magkakaroon din ng partition dito. Yan, magkakaroon pa ng partition po yan para sa laundry. Kakaroon ng isang pintuan tapos asintada. Yan. Tapos ito maasintadahan to pataas. Yan. Ang hangin dito, ang sarap, mahangin. Sobrang sa lalim. Abonado ka pa, Wi, ah. Nakasatiping ka rin. Sakto lang po yan. Ilan ba ang lalim na yan, Jo? 1.2. Kaya 120 by 120. 120 cm by 120 cm. Mga susunod na ipapadeliver natin dito, syempre graba. Bukas kukuhaan natin ng gate pass. Kulang? Sabi ko sa iyo, kulang ulam nila eh. Anong kulang? Hindi ka kulang? Wala daw siya pag-uwi. Pang sa gabi. Wala ka. Nanya ka? Oh, hindi manok yan ah. Baboy yan ngayon, baboy. Nilagang baboy ulam nila, ano? Pare, lagay na yung gaba. Bali itong anilyo ni Kuya Boy rito na 16mm, madadagdagan pa po ito. Yan para po sa mga biga. Yan, alalay na lang po kami rito doon sa pag-order ng mga bakal. Yan, tinatansya na lang namin hanggang doon sa matapos po siya. Para wala po tayong sobrang, sakto lang. Graba bukas. Deliver tayo. Yun nga lang, hakot sana muna, no? Ayan, kailangan muna natin magpahakot. Sige. Isang truck lang. Pa-schedule tayo bukas. Hakot pa ng back.
Bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Ayan. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.